Hi Virgo, kumusta po? Ating dude sa mga Virgo. Money upgrade muna tayo. Money upgrade para sa mga Virgo. Ano ang current financial energy ng mga Virgo at anong money upgrade ang nagsisimulang mabuo para po sa inyo? Money upgrade para sa mga Virgo. Okay. Ating dude, ito pong first 3 cards po ninyo, 7 of Cups reverse, Knight of Wands, at the Tower reverse. Ang unang mensahe po dito, parang may malaking paglilinaw na nangyayari po sa financial situation po ninyo. 7 of Cups reverse, dati pwedeng maraming options, okay? Marami pong mga options, marami kang iniisip, o kaya po hindi mo alam kung alin ang dapat piliin. Pero, ngayon po, parang mas nagiging clear kung ano yung worth pursuing at kung ano yung kailangan mo ng bitawan. At ito pong Knight of Wands brings movement. Okay? May galaw na talaga dito. Kapag nagkaroon ka na ng clarity, may energy po dito na mabilis kang kikilos. Pwedeng isang opportunity po ito, proyekto, kaya po work-related move. Or bagong direction po ito na biglang magbibigay sa'yo ng momentum. Ganda nito, mga dude. Maganda to. Gamitin po ninyo itong energy ng Knight of Wands. Ayan o, now is a good time to do what you want to do. Diba? Pero ito pong the Tower reverse, ganito po itsura niya pag upright. Ayan po. Reverse. Ito po yung nagsasabi na may isang situation po na ayaw mo nang maulit. Pwede lang talaga yung pinagdarasal mo, yung minamanifest mo, ayaw mo na talagang maulit. Pwedeng financial instability po ito, o kaya po unexpected problem, or isang setup na hindi na po sustainable. Kaya po itong upgrade na lumalabas po, ay parang hindi lang po ito dagdag pera. May pagbabago rin po sa paraan kung paano mo hinahandle ang finances mo. Kaya Virgo, parang ang money upgrade po ninyo, nagsisimula po siya sa isang decision. Kailangan mong piliin, okay? Kailangan mong piliin kung ano yung, kailangan mong piliin kung saan mo ilalagay ang energy mo. Then, once clear ka na, may movement na susunod. Okay, so tanong natin, ano mismo? Ano mismo ang money upgrade o opportunity na magbibigay sa mga Virgo ng bagong financial movement at mas stable na situation. Okay? Mas stable. Money upgrade. The need for control of, an obsession with, a power struggle in Pluto. Ito. Nagpakita na to. The awareness of many thoughts about or from many words, Mercury. Ano mismo ang money upgrade o kaya naman ay opportunity na magbibigay sa mga Virgo ng bagong financial movement at mas stable na situation. At ang ganda nito, wow, second house. Galing mga dude. Money upgrade talaga. Confirmation. Your beliefs, what you value, your resources, mga dude, money bag. Ayan po, significant. Baka makakita po kayo ng money bag, okay? In any shape or form, kahit saan po. Money bag or makarinig. Makarinig ka ng money bag. Wow. Ayan ito na. Ang galing, ating dude. Money upgrade talaga. Dito pa lang, may idea na eh. Dito pa lang ating dude, may idea na kayo. Your resources. Ang galing. So, mga ating dude, mas nagiging specific na po dito yung money upgrade po ninyo. Lumabas po itong Pluto. Okay? Power struggle. Okay, mga ating dude, Mercury, many thoughts. Many thoughts,
the awareness of many words, Mercury. At ito pong second house, your resources. Okay. Ito pong Pluto, parang may financial or work situation po dito na kailangan mong kunin ulit ang control. Pwedeng may power struggle, literal na may power struggle, competition, o kaya po isang setup na dati hindi ikaw ang may final say. Then ito pong Mercury brings communication at ideas. So malaking factor po dito ang pakikipag-usap, pag-share ng ideas, pag-negotiate, pag-a-apply o kaya po isang conversation na makakapagbukas po ng bagong possibility. Second house, ating dude, second house, ito na po yung pinaka-direct na money card po ninyo. Your own resources. Ang ganda. Wow. Income, o kaya po financial security, at kung ano yung kaya po ninyong i-build para sa sarili po ninyo. Napakaganda nitong money bag na to, second house, your resources. Kaya, ito pong upgrade po ninyo, money upgrade, parang hindi lang po siya basta unexpected money. Mas may connection po siya sa paggamit ng isang skills, ideas, communication, pagkuha ng mas malaking control sa sarili mong resources. At dahil po, meron po kayong Knight of Wands, kapag dumating po yung opportunity, kailangan mong maging ready kumilos. Pero mga tingdud, bago natin sabihin kung ano talaga yung magiging resulta, tingnan po muna natin yung final 3 cards po ninyo. Meron pa po, okay? Shuffle pa tayo. Final 3 cards tayo, mga tingdud. Ano ang magiging actual financial result ng money upgrade? At ano ang pinakamahalagang advice para mapakinabangan niyo po ito? Ang galing. 3 na sila agad. Sabay-sabay na bumaba. Meron kayong settlement, pop-up, roller coaster. At ang pinaka-interesting po dito, ito pong pop-up. Parang may bagay na biglang lalabas or biglang magiging relevant po sa inyo. Settlement naman can point to an agreement. Ayan po, agreement, resolution, payment. Ayan po, lalo na sa mga naghihintay ng payments or isang situation po na finally nagkakaroon na po ng closure. Kaya, posible po na financial matter na kailangang masettle bago po magkaroon ng bagong movement. Okay? Bagong movement. Dito po sa Knight of Wands, bagong movement. So, pop-up, ito po, pop-up, ito yung energy ng something unexpected na biglang lilitaw. Pwedeng opportunity, mensahe, yan po, email, offer, kliyente, okay, bagong kliyente, project, o kaya po isang financial possibility na hindi mo naman masyado talagang inaasahan. Pero, ito pong roller coaster, yan po, roller coaster reminds you na may ups and downs. Yan, ito lang, di ba mga tengdud? Yun nga lang, may ups and downs. So, kung may biglang financial movement, yan, katulad niyan, reverse the tower, ayan, the tower reverse. Kung may biglang financial improvement, huwag po agad isipin na magiging tuloy-tuloy at pare-pareho po ang amount. Kasi may roller coaster energy po kayo dito. Mas magandang gamitin po ninyo yung good moments para mag-build ng stability. At connected po siya dito po sa second house. Okay? Your resources. So, ating dude, kapag may magandang financial movement, importante kung paano mo siya gagamitin at i-manage. So, nagsimula po kayo sa reverse 7 of Cups, clarity. Then,
ito pong Knight of Wands, movement. At the Tower reverse, pagbabago po ng isang sitwasyon na hindi na sustainable. So, sa second set naman po ninyo, may Pluto. Okay? Pluto. And po, Pluto, show the need to regain control. Mercury naman po, ito pong Mercury, brought communication at ideas. Second house naman po, ito po, second house, directly pointed to your own resources at finances. Okay? Ating dude. Sa ending po ng reading po ninyo, settlement. Okay? Settlement, pop-up, roller coaster. Kaya, yung money upgrade po ninyo, may possibility na manggaling po sa isang settlement, agreement, payment, o kaya po resolution na sinusundan po ng unexpected opportunity. Ayan o, unexpected. So, ang advice po sa inyo, mga tengdud, kapag may biglang opportunity or financial improvement, huwag po agad gastusin lahat. Okay? Huwag nyo po agad gastusin lahat dahil meron po kayong roller coaster. Gamitin nyo yung magandang face para magtabi. Okay? Magbayad ng mga kailangan bayaran at palakasin ng financial foundation po. At kung may agreement or settlement involved, basahin at intindihin nyo po muna mga detalye bago po kayo mag-commit. Yung communication at decision making ay napaka-importante. Okay, sa reading po ninyo. Lucky numbers, 2, 7, 8, 10, at 21. Lucky dates naman po, ganun ulit, 2, 7, 8, 10, 21, plus 28, okay? At 28. Yung mga araw naman po na kung pwede, kung kaya nyo po iwasan o kaya po mas maingat po kayo, extra caution dates lang po. Hindi ko po sinasabing malas sa mga araw na ito. Mag-ingat lang po. Doble ingat, lalo na po sa mga lalo na po sa mga commitments, ganyan po. O mga financial decisions po, mga tengdud, 5, 13, 16, at 25. Mga maswerteng kulay nyo naman po, green, blue, brown, gold. Okay? Yung green, money growth. Yung blue, mga blue, may purple din. Yung blue naman po ay clear communication. Na tama-tama, meron kayong ganyan sa reading po ninyo, no? Brown ay stability naman po. Brown, stability. Gold. Yan, gold. Yan, no? Gold coins, gold. Financial opportunity. Wow. Lucky symbols. Susi. Mga papeles, ganun po. Documents. Settlement po yan. Silent settlement. Susi ay opening. Phone. Okay, phone, cellphone, mobile, pop-up, communication po. Okay, pop-up or communication. Roller coaster. Yan po, makita po kayo ng roller coaster, movement at pwedeng changing financial cycles po. Changing financial cycles. Ang coin. Okay, coin, resources. Yung money upgrade po ninyo, mga tengdud, may strong message ng clarity. Okay, clarity, movement, communication, better control over your own resources. May possibility din po ng financial matter na masisettle. Ayan. Followed by something unexpected. Ayan po, unexpected, na pwedeng mag-open ng bagong opportunity. Pero, remember po, mga tengdud, hindi po lahat ng financial improvement kailangan agad gastusin. Okay? Yan po yung reminder.
or advice po sa inyo, hindi po lahat ng financial improvement kailangan pong agad gastusin or ubusin po agad. Kung meron pong unexpected money or unexpected opportunity na dumating, use it wisely. Ating dude, build your savings. Strengthen your resources. Ating dude, sa mga Virgo, strengthen your resources and don't let temporary abundance make you forget your long-term goal. Yung upgrade o money upgrade po ninyo, talagang magsisimula siya sa yung makakapili ka na ng klaro. Ayan po. Act when the opportunity appears. Okay? Kilos agad. Ating dude. Kilos agad pag dumating or nagpakita na sa itong opportunity na to. And learn how to turn a sudden financial opening into lasting stability. Wow. Powerful na mensahe sa inyo mga ating dude. Yan po. Sana may mapakinabangan po kayo dito sa mga mensahe po sa inyo. Wow. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. Ingat po kayo palagi. Thank you po sa divine time and energy po ninyo. Hanggang sa susunod po.